Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Adelina. So pasensya na po kayo kung hindi po ako nakagawa ng video nitong mga nakaraang araw. So ngayon po ang isi-share, meron po akong cactus na ang laki-laki. Puno na po siya sa loob ng paso na malaki. So ngayon, ano pong gagawin natin sa malaking cactus na yon para maging maganda siya? So puntahan po natin, nandun po sa dulo yung aking cactus na malaki. So tara po, samahan ninyo ako. So dun po kasi siya nakalagay sa dulo ng aking garden. Ayan. Ayan, yung malaki kong cactus. Ang pangalan niya, Peruvian Apple Cactus. Ceros Wildcrest. Yan. So tingnan niyo guys, kapal na niya oh. Puno na yung kanyang paso at saka ang laki-laki na niya. So kunin ko po, bawasan para po dumami. Ayan, so lagay muna natin dito yung camera. Kunin natin. So ang bigat. Ay, so ganito guys. Sobra pong laki niya. Ang bigat niya. Ayan, tingnan nyo. Marami po siyang pinagkainan ng snail. Kasi may nakabakat pa dito kanina. Pinagkainan, yung mayroon pong laway. Tapos, yung mga ibon din po, tumutuka dyan. Kaya yan, may mga ganyan-ganyan siya. Pero, okay lang po yan. Ito po, mga pinagkainan din po ito ng snail. Yan o. Tingnan nyo po yung ngayon, napakaganda na niya o. Yan. Nawala na po yung pinagkainan ng snail. Wala nang kabakat-bakat dyan. Gumanda na siya o. So akala ko nga po hindi siya magiging maganda, tapos maliit lang po ito dati. So ngayon ang kapal na niya oh. Buhat nung niligay ko po dito sa direct sunlight, naging ganyan na po siya kaganda. So ito po yung isa. Ayan oh. So parehas po silang maraming pinagkainan ng snail. Yan oh. Ngayon ang kapal na po niya oh. Makikita na ninyo na maganda siya. Yan. So dahil madami po ito, para magkaroon po siya uli ng panibago, kasi pag binawasan natin to, so tutubo siya uli ng marami. So katulad nito, natanggal na po. Ayan, kahit po ganito lang kaliit, o mas maliit pa dito, mabubuhay siya. Maghahanda po ako ng panghiwa dito, tsaka alcohol. So kanina po hinugasan ko na yung kutsilyo at tsaka sinabon ko na po siya. So ngayon, kunin ko na po muna para mahiwa na natin itong cactus na to. Kasi sobrang na pong laki niya at hindi na po siya magkasya dito sa paso. Ito po, may alcohol ako dito. Yan. Sinabon ko na po ito kanina. So may dalawa ako dito ang gagamitin. So kahit alin pwede. So ayan, i-sprayhan ko lang po ito. Malinis na to eh, kaya lang i-alcohol ko po muna siya uli. Ayan. Tapos punasan natin ng malinis na cotton. So ito, hindi ko pa to na-try kung ito'y namumulaklak si Peruvian Apple Cactus. So ayan ang laki. Hindi ko alam kung saan ko umpisang putulin to. So pwede na yatang walang kutsilyo. So ganito po pwede na pa pala. Ay, gamitan na lang natin. So ayan oh. So ayan po, ang laki. Tingnan nyo po, ang laki na po nito oh. Oh. Kaya sobrang laki po nitong paso na ito. Ayan. Tapos pwede ko pa siyang paghati-hatiin para mas maparami ko pa siya. So dito muna natin ilagay. So dito meron na rin ako ditong napo. Ayan oh, natanggal na. Kasi hindi po siya tumataba pag sobrang sikip na. Katulad niyan, ang dami ditong mga maliliit na tumutubo. Ayan oh. Ayan po. Dito ko siya i-air dry. So ayan.
maging maganda po siya. So, maliliit po. Magkakahati-hati siya, oh. Mabubuhay pa rin po ito kahit ganito lang kaliit. Kasi meron ako ditong itinanim na isa na ganito kaliit, na buhay po siya. Yan. Hindi siya maselan alagaan. Yung mga cactus ko po, sabay-sabay ko naman po yan dinidilig. Yan. Pare-parehas lang po sila. Once a week, kung hindi po naka-direct sunlight, kasi po naka-direct sunlight ako, kaya hindi po once a week. Pag nakita ko pong dry na yung soil, kahit hindi isang linggo, dinidilig ko na po. Ayan. Mas mabilis po silang lumaki kapag dinidilig ko siya parate, na natutuyo kaagad kasi yung soil niya dahil po dito sa sobrang init. Halos araw-araw minsan po talagang pag sobrang tindi ng init na nasa 14 degrees, yan, mga ganon, araw-araw ko po siya kailangan diligan. Pero after 2 days, yan, ganon, hindi po pare-parehas. So nung nandun po ako sa lumang garden, kaya once a week lang po ako doon magdilig, kasi minsan isang linggo na po hindi pa natutuyo yung soil ng aking mga cactus. Kasi nga po hindi masyadong naiinitan doon sa dati kong garden. Kaya minsan lang ako magdilig. Pero dito talaga po, sobrang araw-araw halos. So, ayan, ito may ugat. So, ito pong pinagtaniman na to, halos lupa po lahat pala yung pinagtaniman nito. Pero meron din siyang kunting bato. Pero karamihan po, lupa lang. So, nabili ko lang po ito sa kapitbahay ko. Ibinenta lang po ito sa akin kasi ayaw na niyang mag-alaga nitong cactus na to. Dahil, hindi naman po talaga siya nag-aalaga ng cactus. Masyado po siyang busy, kaya yun. Ito pala yung kumakain. Ayan, oh. Kumakain po sa cactus. Ito po, oh. Pala, hindi snail. So, ito yung natanggal ko ngayon, oh. Dito, lumabas siya sa lupa. Ayan, oh. Ang tawag dito sa amin, lintangkate. Ayan, oh. So, yan po ang kumakain pala. So, nandito pa pala siya. So, ayan, ang dami na niya. Ang dami. So, ayan guys, ang dami pa talaga niya. Oh, tingnan nyo. Ito lang po, napakalaki na niya, oh. Ang dami ko pang inalis. Ayan. So, yung mga ganito pong natanggal, mga walang ugat na ganito lang po, ini-air dry ko po muna ito bago itanim. Kailangan po matuyo muna itong dulo na to bago ko siya itanim. O, ito guys, oh. Meron pang nangangain. Ito, nakakabit pa po siya, oh. Ito yung kumakain pala, hindi pala snail. So, lintangkate. Andito pa siya, huling-huli. So, meron pala, madami pala siya. Kasi yung isa pa, baka meron pa ditong nagtatago. So, katulad nito, naputol siya. May ugat na po siya, pero putol siya. Ayan. So, kailangan po na patutuyuin ko muna itong dulo. Hindi na po ako nagbibilang ng araw. So, titingnan ko na lang po ito kung kailan siya ma-dry bago ko siya itanim. Itong mga ito, dahil tinanggal ko, ilalagay ko po muna sa bright shaded area. So, ayan, uka na. So, ayan, marami pong natatanggal. Siguro tama na po ito. Tingnan nyo po, ang dami ko pang natanggal, oh. So, yung may mga ugat, pwede ko na siyang itanim. Pero yung may mga sugat, dagaya nito, hindi ko po muna siya itatanim. Air dry ko po muna siya ng ilang araw. Ayan, oh. So, maraming may ugat. Yan. So, ang pag-aalaga nito, guys, once a week lang diligin kung ang lugar po ninyo, hindi katulad ng lugar ko na naka-direct sunlight. Kasi po, iba yung aking pagdidilig. Yan. So, once a week lang po ang natural na pagdidilig ng mga cactus. Ako po, ganun ako magdilig ng mga cactus ko once a week dati. Pero ngayon po, hindi na. Kasi nga, nandito na nga po ako sa direct sunlight. So, iba na po yung panahon. At dito nga po, sa sobrang direct sunlight, ay napakainit po dito. Ayan.
Ito yung dati kong dalawa. Yan o. Ito pa yung sa luma kong garden na kinain ng snail. So maganda na sila ngayon. Nawala na yung mga bakat ng pinagkagatan snail. Tsaka ng lintang akate. So ganun ang tawag sa amin. So ito marami din po ito ngayon. Oh. So para tumaba siya. Kasi ang payat niya dito. Tsaka maraming tumutubo na maliliit sa gilid. Yung kaninang pinagtanggalan ko. Maraming mga maliliit. So ito na po yung aking mga natanggal. Ayan oh. So marami-rami din po itong mga natanggal ko. Ayan oh. Ngayon ito paghahati-hatiin ko pa po ito kasi malalaki pa rin. Ayan oh. Ilang piraso din po ang gagawin ko ditong hati. Ayan oh. Paghihiwa-hiwalayin ko pa rin po ito para maitanim ko po siya sa maraming paso. Ayan. So ayan yung aking mga adenium, ang kapal ang bulaklak niya oh. Ayan, so ang dami niya ngayong bulaklak. Oh, araw-araw po babagsak na siya. Tapos meron na naman pong panibagong lalabas siya dyan. Ang dami niyang mamulaklak. Ang Vietnam rose ngayon. Napakarami po nitong bulaklak kahapon. Ayan, oh. So ngayon, hindi pa masyado dahil hindi pa siya masyadong tanghali. Ang tawag nga po dyan ay rosas de alas 10. So mamaya pa sigurong alas 10 kasi maaga pa. Katulad nito, ayan oh. Kukunti pa lang po yung bumubuka sa kanya. So dito po sa may unahan, mayroon na po siyang bumubuka dito Vietnam rose. So hindi pa siya masyadong bumubuka. Ganyan pa lang po siya ngayon oh. Ayan. So maaga pa naman, bumubuka na pala siya. Bakit kaya siya tinawag na rosas de alas 10 o alas 12? So meron siyang isa ditong tumubo na peach. Ayan oh. So ayan, tinubuan lang siya niyang ganyan. So ito naman po yung dito sa ibabaw, puro puti naman. Ay, may nakasamang ibang color pala. So may peach pa rin dito. So ayan. So ayan po yung white. Ayan. Dito naman po yung pink sa ibaba. Ayan. Ayan po. Yung aking jealousy, wala naman po siya ngayong flower. Mamaya pa po siya. Kasi maaga pa naman. Nagkakaroon po ito ng flower mga tanghali na eh. Alas 12 na, ganun. So ngayong umaga, iba. Mga Vietnam rose at saka yung portulaca at saka yung iba pa pong aking mga flowers. So ganyan lang po muna yung aking jealousy. Yan lang po muna ang makikita ninyo kasi wala pa po eh. Pasilip ko na rin po sa inyo yung iba kong mga alaga. Ayan, siya pa rin po yung dati. So may butterfly na naman siya. So ito, may isa po ako ditong peach. Ayan o. Isang peach ng Vietnam rose. Itinusok ko lang sa dulo ng Choco Moonstone. Ayan. So, ayun din yung aking mga tanim. Yan. So, yan. So, paalam na po muna. Yan, yun lang po yung aking share. So, maraming pong salamat sa inyong panonood. At saka, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at ngayon lang po kayo nakabisita sa aking channel, welcome po kayo sa aking garden. At saka, subscribe na po kayo at share po ninyo ang aking video at i-like. Maraming pong salamat. Bye-bye. Ingat po kayo.